sa positive. Check natin kung totoong positive. Mecus 200 na malaki, 200 na Jinko daw, tapos 100 watts. So today's video guys ay mag-update ako patungkol dyan sa ating hybrid inverter. Yung setup natin sa taas, kung bakit sinabi ko na pwede yung halo-halo na solar panel. Okay, kung bakit sinabi ko na pwede paghaluin yung 100 watts at 200 watts. So ngayon, ang ginagamit ko ngayon ay tinanggal ko yung isa, yung 100 watts. So sukatin natin kung may maitutulong ba yung 100 watts. Ang battery natin sa ngayon ay siguro alas 2 na ngayon ng hapon. Ang battery natin ay 14.1. Nakalagay yung ating solar panel, ginagamit ngayon. So tanggalin muna natin. Ayun, wala na. So ngayon, sukatin muna natin yung kanyang DOC na walang load. Tingnan natin. Okay. Walang load. Nasa 109. Yung 5 na solar panel. Na malaki yung isa na 200 watts. Tapos si Jinko, mas maliliit sila. Okay, may mga review naman na sa YouTube. Puntahan nyo na lang kung maganda or pangit yung solar panel na yan. So since na ganun siya, pagtitiisan ko na kasi yun yung meron. Okay, sa ngayon ay nasa 13.6. Okay, kasi tinanggal natin kanina yung solar panel. So subukan nating ibalik. Tingnan natin kung babagsak yung 100 kanina. Dati 100, bumagsak kayo ng 96. Yan, 13.1 kanina, ngayon ay bumalik sa 13.6. Okay. Ayan, bumalik na siya. So ngayon ay nasa 90. 96. Okay, so ngayon ay ibalik natin yung solar panel na ginamit ko na 100 watts sa demo sa isang FPPT charge controller. Sayang kasi yung solar panel nakatenga lang dito, hindi nagagamit. So 100 watts naman to. Sayang, pinagtatakip ko lang siya. Kasama ng mga kahoy, pinagtatakip ko sa bintana dyan kasi pag umulan pumapasok dun sa loob. So ngayon ibabalik ko siya kasi yan, sayang, kakalat-kalat lang siya. So ngayon, tanggalin muna natin yung solar panel para free tayong magtrabaho sa taas. Tapos ibalik natin yung grid para may laman yung battery. Baka mamaya matagalan tayo sa taas, malobat, biglang mag-brown out sa gabi, wala kaming kuryente. Balik natin. Sana mag-engage siya. Ayaw. So bahala ka na kung ayaw mong bumalik. Shading na ngayon. Dapat matanggal itong mga kahoy na to. Yun, wala na Alas 2 pa lang yan. So kung dito ko siya nilagay, mas lalo na. Dapat maklear muna dito, tapos dito sa kabila. Mecus 200 na malaki, 200 na Jinko
daw, tapos 100 watts. So ito yung connection niya guys para sa positive ba to? Silipin natin. Okay, positive nga. Tanggalin natin. Yun. Tapos i-connect natin dito sa isa. Sa negative. So dito kahit pumipikit ka dito, nakapikit ka pala, pwede mo i-connect. Kasi hindi naman yan papasok kung baliktad. Ito natin. Yun. Tapos yung positive na wire. Check natin kung totoong positive. Positive, okay. Positive. Connected na siya. Yan. Tapos isiksik natin sa ilalim yung wire. Yung wire nga pala guys na pupunta sa baba ay number 12. Ayan. Isiksik natin. Yan. Next time siguro maglalagay ako ng grounding wire dito sa taas para safe. So ayan siya guys. Mekos. Mix. So itong lahat guys ay naka-series connection siya. So sa ganitong setup kasi, sa tingin ko ha, kung yung susupply natin ay 100 volt DC, so hindi siya pwede kasi nga almost 100 volt lang yung kanyang output. Tapos may nakahalong half loss na maliit, mekos. So hindi siya pwede kasi nga babagsak. Pero since na yung ating hybrid inverter ay wide yung kanyang input range ay 30 volt hanggang 450 volt DC. So yung 100 volt na DC na lumalabas dito, more than 100 ay kaya niyang i-compress. So hindi naramdam kung ano man dyan yung mahina. Parang shading na rin yan gaya no. Yan. Kung mahina, okay lang kasi meron naman siyang bypass diode. Sabi ko na nga, magke-create siya or magpo-provide siya ng kuryente or hindi, okay lang. At least kahit pa paano, meron konti. So tingnan natin sa baba kung meron bang naitulong yung maliit. Parang shading na rin yan. Parang naliliman yung isa, mahina. Parang ganon. Kahit sabihin natin 500 watts, yung isa kung naliliman, parang ganon na rin siya. Mag-provide man ng or hindi, okay lang. Okay, tingnan natin sa baba. I-measure muna natin kung ilang volt yung naidagdag. Kanina, nasa almost 100. So tingnan natin ngayon. Ngayon ay nasa 130. So kahit pa paano meron siyang naidagdag. Ayan. So kanina eto, yan o. Ngayon tumaas siya. Okay, so BOC lang naman yan. Tingnan mo kung may itutulak ba siya. So sukatin natin. Feed natin 13.2. Okay. Tingnan natin kung tumaas. Tapos, kung tumaas din yung kanyang kung nakasupply na sa inverter. Ayan. So, 90, 95. 94, 95, 97. Ayun, tumataas pa ng 100. So, tumutulak. Kahit pa paano. Okay. Ayun o, tumataas siya na hanggang 100. O, 102 pa nga eh. Okay. Tumutulak kahit pa paano. So, eto siya kanina o. Yan o. Yan yung steady niya kanina. So, mas maaraw pa kanina. So, ngayon may shading na. Halos lahat may shading na. Pero kahit pa paano, tumutulak ng 100. 102, 106. Ayun. Okay. Humina ba yung production ng ating solar? Hindi guys, kasi nga lahat yung nilagay kong solar panel kahit si 100 watts, pare-parehas lang sila na tigda-dalawa yung kanyang bypass diode na naka-series. Yung 200 watts na solar panel ni Bosca, dalawa lang yung diode niya na naka-series. 6810, tapos si Jinko na 4, yung isa nun ay dalawa din na 6810. So parehas lang sila. Okay. Tapos, si Bosca na 100 watts, dalawa din lang. So, pare-pares lang sila. Yung sabi ko na, mag-produce man siya ng kuryente or hindi, okay lang kasi meron naman siyang bypass diode.
Humina ba yung production? Hindi guys, parehas pa rin. Nadagdagan pa nga. At eto pa isang dahilan kung bakit ko siya binabalik doon kahit na pangit yung itsura, may maliit. Eto, kasi nga sayang guys, kaysa nakatengke dyan, pakalat-kalat, inapak-apakan. So bakit hindi natin pakinabangan yung kahit konting maproduce niya? Yung sabi ko na nga, mag-produce at hindi, okay lang. Etong mekos-mekos na design at DIY na to ay para lang sa mga nakabili na. Kung baka nakabili ka ng 100 watts, nakabili ka ng 200 watts, nakabili ka ng ibang brand, maghahalo-halo. Wag lang yung masyadong maliit, kagaya ng 60 watts, kagaya ng 80 watts. So hindi siya pwede masyadong maliit. Siguro mga 100 watts, 200 watts, 120 watts, 160, 180. Ayan, 210, mga ganun lang. Pero kung masyadong malayo yung agwat, wag na. So yung mekos-mekos na design, style, at connection ay para lang sa mga nakabili na. So kung bibili ka pa, or magpaplano kang bibili, wag mong gagayahin yung ginawa ko. Kasi para lang sa mga nakabili na, or pakalat-kalat lang dyan. So kung nagpaplano kang bumili ng solar panel, pag-isipan mo mabuti kung anong watts, anong size, para hindi mo pagsisihan in the future. Kasi nga mamaya iba-iba, magbabago yung isip mo. Kagaya dito sa amin, ang available lang na i-deliver dito sa amin ay 200 watts. Mas malaki, hindi na. Kaya ang pagtsatsagaan ko talaga, hanggang 200 watts lang yung pinakamalaki. Okay, mekos-mekos, DIY, ano pa, halo-halo, ano pang tawag doon? Basta ganun na, kung anong tawag dyan, ganun na yon. So kung bibili ako siguro, kasunod nun ay 200 watts na yun pa rin, si Jinx. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa bagong video ng mga dilasag. Bye-bye!